Sa unang 5 minuto ng pelikula, ipinaliwanag na noong sinaunang panahon sa kaharian ng langit ay nagkaroon ng isang paghihimagsik ng isang higanti na hindi sumang-ayon sa mga mapang abusong patakaran ng langit. Gayunpaman, ang naghihimagsik na higanti ay nag-api at nadurog. Ang pinakamalaking bahagi ng higanti ay bumagsak sa lupa at naging isang bundok na tinawag na Bundok Wago. Tumubo ang mga nilalang sa bundok na iyon. Hindi lamang iyon, ang walang hanggang puso ng higanti na bumagsak mismo sa Bundok Wago ay nagsilang ng isang unggoy. Nang malaman ng kaharian ng langit na ang puso ng higanti ay nagsilang ng isang unggoy, sinubukan nilang lipulin ang lahat ng nilalang doon, kabilang ang unggoy. Ngunit nang malipol na ang lahat ng nilalang, ang unggoy ay nailigtas ng isang matandang lalaki na naging kanyang guro, at nangako ang unggoy na balang araw ay maghihiganti siya. Dito nagsimula ang pelikula. Ang eksena ay nagsimula sa kaharian ng langit kung saan ginaganap ang pagtanggap ng mga bagong Diyos na sinalihan ng maraming kalahok. Samantala, sa ibang lugar, may isang lalaki na tumatalon sa bulwagan ng kaharian ng langit. Napansin ito ng isang babaeng tagapaglingkod na nagngangalang Azi. Ang lalaking iyon ay si Wukong na nasa palasyo ng langit. Gumawa ng gulo si Wukong sa pamamagitan ng pagkain ng lahat ng mga prutas na peach na dapat sana'y pangunahing handog para sa mga kalahok. Dahil dito, labis na nagalit ang mga kalahok sapagkat mga buto na lamang ng peach ang natanggap nila. Sa kanilang galit, binugbog nila ang mga tagapaglingkod. Dumating ang isang lalaki na nagngangalang Juan Lian upang protektahan ang mga tagapaglingkod. Ngunit dahil hindi siya bihasa sa pakikipaglaban, siya ay nabugbog ng kanyang mga kasama. Maya-maya, dumating si Azi at lumaban. Gayunpaman, masyadong marami ang kanyang kalaban kaya nahirapan siya. Isa sa mga mayabang na kalahok ang naglabas ng kanyang kakayahan. Dumating si Wukong at binugbog ang mga bastos na iyon. Ang kaguluhan ay nakaakit ng mga kawal ng langit upang hulihin si Wukong. Hindi siya nagpatinag at inilabas ang kanyang mahiwagang tungkod at tinalo silang lahat. Hindi pa doon natapos ang gulo sapagkat umabot ito sa tainga ng reyna ng kaharian ng langit. Inutusan niya ang kanyang personal na bantay na si General Tianpang upang pigilan si Sun Wukong. Agad na nagtungo si General Tianpang sa bulwagan at nagsimula ang kanilang labanan. Sa simula, tila magkapantay sila sa lakas habang naglalaban gamit ang kani-kanilang sandata. Ngunit habang tumatagal, mas nang ibabaw si Wukong. Pinalaki niya ang kanyang mahiwagang tungkod upang pigilan ang pag-atake ni Tianpang at winasak ang lugar. Hindi nagtagal, dumating ang isang Diyos upang pigilan si Wukong. Siya ay si Yanjiang na mas kilala bilang si Erlang, ang Diyos. Sa pagdating ni Erlang, nabaligtad ang sitwasyon. Sa kanyang malalakas na suntok, napaurong niya si Sun Wukong kasama ang kanyang tungkod. Hindi pa rin sumuko si Wukong at muling lumaban, ngunit napakalakas ng mga suntok ni Erlang. Sa huli, nahuli si Wukong at dinala sa isang kuweba upang parusahan. Ngunit hindi siya nag-iisa roon sapagkat si Erlang ay pinarusahan din dahil hindi nararapat ang pakikipaglaban sa loob ng kaharian ng langit. Samantala, nagtungo si Azi sa reyna upang humingi ng kapatawaran para kay Erlang dahil naniniwala siyang wala itong kasalanan at hindi dapat parusahan. Sa kanilang pag-uusap, nabunyag na si Azi ay anak ng reyna na pinarusahan na maging tagapaglingkod sa loob ng 100 taon dahil sa nagawa niyang pagkakamali. Samantala, patuloy na nag-uusap sina Wukong at Erlang sa kuweba. Makikitang hindi matanggap ni Wukong ang kanyang pagkatalo at muli niyang hinamon si Erlang na lumaban. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang reyna ng kaharian ng langit at pinalaya ang Diyos. Samantala kay Wukong, binigyan siya ng isang korona na ginagamit upang kontrolin siya, at totoo nga, nang bigkasan ang mantra ay agad siyang nakaramdam ng matinding sakit at pagkatapos ay nawalan ng malay. Si Azi na nakakita sa pangyayaring iyon ay humingi ng kagamitang ginagamit upang kontrolin ang korona at nangakong mula ngayon ay siya na ang mananagot sa pagdidisiplina kay Wukong. Pinagkatiwalaan siya ng reyna kaya tuluyan nang ipinasa sa kanya si Wukong. Saglit na ipinakita ang nakaraan matapos wasakin ang bundok Wagwo, kung saan nakaligtas si Wukong at inalagaan ng isang matandang lalaki na muli niyang naging guro. Pagbalik sa kaharian ng langit, sinubukan ng reyna na gisingin ang kapangyarihan ni Erlang, ang lakas ng kanyang ikatlong mata, ngunit hindi ito naging maayos dahil kailangan niyang alisin ang kanyang emosyon at damdamin, samantalang hindi pa rin matigil si Erlang sa pag-iisip tungkol sa kanyang ina at kay Azi na kanyang kababata at matalik na kaibigan.
Nang magising si Wukong, nagulat siya sa bago niyang anyo, ginupitan ni Azi ang kanyang buhok at nilaban ang kanyang mga damit. Sa pangyayaring iyon, makikitang may tinatagong damdamin si Azi para kay Wukong. Isang araw, inanyayahan ng Reyna ang lahat ng nagparehistro upang maging Diyos na maglibot sa kaharian ng langit, at kasama roon si Wukong. Ngunit sinadya ng Reyna na tuksohin si Wukong dahil hinihinala niyang ang pusong demonyo na minsang naghasik ng gulo sa kalangitan ay buhay pa at muling isinilang bilang si Wukong. Sa tindi ng galit, ninakaw ni Wukong ang susi at binuksan ang tarangkahan ng singsing ng tadhana. Ngunit pagpasok pa lamang niya ay naroon na si Erlang na naghihintay, at muli silang naglaban ng walang pag-aatubili. Dahil sa matinding labanan, gumuho ang tulay ng tadhana. Sumali rin si General Tianpeng sa laban, kasunod sina Azi at Huan Lian. Tuluyang bumagsak ang tulay at nahulog silang lahat sa lupa, sa bundok Wagwaw na ngayon ay naging pamayanan na ng mga tao. Galit pa rin si Wukong at nais ipagpatuloy ang laban, ngunit sa kasamaang palad ay nawala na ang kanyang kapangyarihan. Hindi lamang si Wukong kundi pati sina Erlang at Tianpeng ay nawalan din ng lakas, tunay silang naging karaniwang tao. Ni hindi nila kayang buhatin ang kanilang mga sandata. Ang mga taga roon na nakakita sa pagbagsak nila mula sa langit ay pinalibutan sila at inakalang sila ay mga demonyong nag-anyong tao. Itinanggi ito ni Azi, samantalang tinakat ni Huan Lian ang mga tao gamit ang kanyang imbensyong sandata. Sa gitna ng tensyon, lumitaw mula sa langit ang isang makapal at nakakatakot na maitim na ulap. Nataranta ang lahat at nagsitakbuhan upang magtago. Ang ulap na iyon ay may kakayahang hilahin ang sino man papalapit dito. Nang makapagtago na ang lahat, may isang batang naiwan. Mabuti na lamang at may isang dalagang sumulpat upang iligtas ang bata. Habang tumatakbo ang babae, labis na nagulat si General Tianpeng dahil kamukha nito ang dati niyang kasintahan na pinalayas mula sa kaharian ng langit dahil sa isang mabigat na kasalanan. Halos matangay na rin ang dalaga ng ulap kaya tumakbo si Tianpeng at isinakripisyo ang sarili upang mailigtas ang babae at ang bata. Sa gitna ng panganib, dumating sina Wukong at Erlang upang tumulong. Hiniling ni Huan Lian kay Azi na paputukan ng kanyang sandatang kemikal ang demonyong ulap, at nang tamaan ito ay nabasag at naging mga tipak ng yelo. Nailigtas sina Tianpeng at ang dalaga, at napalayas ang ulap. Sa huling sandali ng kaguluhan, itinali sina Wukong at Erlang dahil itinuring silang banta at pinangangambahang muling mag-away. Sa madaling sabi, ipinaalam sa kanila ng mga taga roon ang nangyari. Kung ang ulap na iyon ay madalas dumating sa nayon na iyon, madalas nilang kinikidnap ang mga mamamayan at inuubos ang buong supply ng tubig. Dahil dito, nawalan sila ng pinagkukunan ng pagkain sapagkat hindi na nila kayang magtanim ng palay at mga gulay. Mula rin sa mga mamamayan ay nalaman na ang lugar na ito noon ay ang bundok Wagwaw. Samantala, lumipat ang eksena kay Tianpeng na inaalagaan ng isang dalagang kamukha ng dati niyang kasintahan. Lubos ang paniniwala ni Tianpeng na ang dalagang iyon ang dati niyang minamahal sapagkat taglay nito ang kaparehong batong meteorito na mayroon siya. Nang tanungin ni Tianpeng ang pinagmulan ng bato, sinabi ng dalaga na matagal na niya itong pag-aari mula pa pagkabata at wala siyang maalala tungkol dito. Sa ibang lugar naman, biglang pinagalitan si Erlang ng isang matandang babae na may suliranin sa pag-alala. Ipinilit ng matanda na si Erlang ang kanyang anak na matagal nang namatay. Sa huli, nagkasundo silang lahat na manirahan muna sa nayon at bantayan ang mga mamamayan laban sa demonyong ulap. Gumawa sila ng isang kanyan na may mga bala ng potasyon nitrato upang mapayelo ang demonyong ulap. Sina Wukong at Erlang ay humiling din kay Huan Lian na gawan sila ng mas mabisang sandata na may mas mataas na katumpakan. Hindi lamang iyon, napansin ni Erlang ang pagiging malapit ni Wukong at Azi. Sa pagbabalik sa plano laban sa itim na ulap, naglatag sila ng pulang tela upang akitin ang ulap na lumabas mula sa lungga nito. At gaya ng inaasahan, biglang nagdilim ang kalangitan bilang hudyat ng pagdating nito. Ngunit pagdating ng ulap, hindi nila inasahan na ito ay napakalakas at sinira ang kanyan na kanilang inihanda. Hindi lamang iyon, tinangay rin nito ang isa sa mga mamamayan.
Mabuti na lamang at agad tumulong si Wukong upang hindi tuluyang matangay ang mamamayan, at sumunod ang lahat upang tumulong. Sama-sama nilang sinubukang ayusin muli ang kanyan, ngunit hindi nito agad maabot ang ulap. Tumulong si Erlang na buhatin ang kanyan at sa huli ay nag-api ang ulap at naging yelo. Makalipas ang ilang sandali, bumuhos ang ulan sa nayon at sinalubong ito ng lahat ng may labis na kagalakan. Sa kabilang panig, sa kaharian ng langit, labis ang galit ng Reyna dahil sa ginawa ni Wukong na pagsira sa tulay ng tadhana kaya iniulat niya ito sa emperador ng langit. Bumalik sa nayon kung saan nagdiriwang ang lahat sa kanilang tagumpay laban sa demonyong ulap. Samantala, muling pinuntahan ni Tianpeng ang dalagang nag-alaga sa kanya upang ipakita ang kanyang batong meteorito, ngunit hindi pa rin ito maalala ang anuman kaya nasaktan si Tianpeng. Sinabi ng dalaga kung ano ba ang kahalagahan ng nakaraan, bagay na lalo pang ikinadismaya ni Tianpeng. Subalit paglipas ng ilang araw, naging masaya si Tianpeng kasama ang dalaga at marahil iyon ang pinakamasayang sandali ng kanyang buhay. Sa kabilang dako, muling nakipagkita si Erlang sa matandang babae. Inamin ng matanda na alam niyang hindi si Erlang ang kanyang anak at batid niyang tunay nang pumanaw ang kanyang anak. Ipinakiusap niya na kung sakaling bumalik si Erlang sa langit at makatagpo ang kanyang anak, sabihin dito na huwag mag-alala sapagkat maayos ang kalagayan ng kanyang ina. Samantala, kasama ni Wukong si Azi at sinabi niya na noon ay mas maganda ang bundok Wagwo kaysa ngayon, at sabay nilang ninamnam ang gabing iyon. Ngunit hindi nila namalayang inutusan na ng Reyna ang mga hukbo ng langit upang salakayin at lipulin ang lahat ng mamamayan ng nayon. Nang makita ni Wukong ang pagpaslang, labis siyang nagalit at sinubukang labanan ang mga hukbo ng langit. Ngunit nawalan na siya ng lahat ng kanyang kapangyarihan kaya wala siyang nagawa. Pagkaraan ay dumating ang Reyna at sinabi na sana ay matagal nang patay ang mga mamamayan at na ang pakikialam siyang naging sanhi. Si Wukong at ang kanyang mga kasama ay nagbigay lamang ng huwad na pag-asa sa mga taga-nayon. Isa rin itong aral para sa kanila na hindi nila kailanman mababago ang tadhana. Matapos ang pangangaral, dinala silang lahat ng Reyna pabalik sa kaharian ng langit upang tanggapin ang kani-kanilang kaparusahan. Si Wukong ay hinatulan ng kamatayan, ngunit patuloy pa rin siyang lumaban upang mabuhay dahil nais pa niyang tuparin ang kanyang pangako kay Azi, na balang araw ay dadalhin niya ito upang masilayan ang napakagandang paglubog ng araw sa bundok Wagwo. Si Azi, na hindi na matiis ang kalagayan ni Wukong, ay nagsinungaling at sinabi na kinamumuhian niya si Wukong dahil sa pagkatalo nito. Sa katotohanan, sinabi niya iyon upang mapilit si Wukong na sumuko at makalaya sa sakit na kanyang dinaranas. Idinagdag pa ni Azi na walang kabuluhan ang lahat ng gagawin ni Wukong sapagkat ang bundok Wagwo ay tuluyan ng naglaho at nilamon na ng kadiliman. Nang marinig iyon, biglang naging abo ang katawan ni Wukong. Nang makita ni Azi na naging abo na si Wukong, inihagis niya ang scarf na pag-aari nito sa tarangkahan, at nagkataong bumagsak iyon sa nawasak na bundok Wagwo. Samantala, kinuha ng Reyna ang walang kamatayang puso ni Wukong upang gamitin sa pagbuhay ng ikatlong mata ng Diyos na si Erlang. Si Azi naman, matapos pagdusahan ang kanyang parusa, ay muling naging isang Diyos. Sa bundok Wagwo, ang scarf na inihagis ni Azi ay natagpuan ng guro ni Wukong at nagawa niyang buhayin itong muli. Muling kinuha ni Wukong ang kanyang mahiwagang tungkod at nagbago siya sa isang makapangyarihang haring unggoy. Pinalaya rin niya ang ulap na dati niyang nahuli at hiniling dito na dalhin siya sa kaharian ng langit. Nagwala si Wukong at madaling natalo ang hukbo ng langit. Dumating din si Tianpeng upang tulungan siya at ipinahayag na kapareho niya ang damdamin ni Wukong. Samantala, sinubukan ni Azi na ipagpatuloy ang laban ni Wukong sa pamamagitan ng pagsira sa singsing ng tadhana, ngunit napigilan siya ng Reyna at agad siyang pinaslang. Naramdaman ni Wukong na nasa panganib si Azi kaya agad siyang nagmadali patungo roon. Sa huling sandali ng paghinga ni Azi, sinabi niyang mas kaibig-ibig si Wukong sa kanyang kasalukuyang anyo. At sa isang iglap, naging abo rin si Azi. Sinubukan ni Tianpeng na labanan ang Reyna, ngunit nasawi rin siya. Sa matinding galit,
Pinagsanib ni Wukong ang kanyang tungkod at korona bilang sagisag ng diwa ni Azi, at nagawa niyang wasakin ang depensa ng reyna. Dahil sa pagkakagipit, ginawang isang kakilakilabot na larangan ng digmaan ng reyna ang kaharian ng langit at ginamit si Erlang, na may nagising na ikatlong mata, upang labanan si Wukong. Isang matinding labanan ang naganap sa pagitan nila, na kapwa may magkatulad na lakas. Sa isang sandali ng kanilang sagupaan, naramdaman ni Erlang na naroon si Azi sa loob ni Wukong, at iyon ang nagpagising sa kanyang katinuan. Dahil sa pagkawala ng mga minamahal, nagkaisa sina Wukong at Erlang upang labanan ang reyna. Nang magsimulang matalo, nagbago ang reyna bilang isang dambuhalang nilalang. Nagtulungan sina Wukong at Erlang upang tuluyang mapabagsak siya. Sa huli, tunay ngang natalo ang reyna. Matapos ang lahat ng nangyari, nagtala ang langit ng bagong kasaysayan, na si Erlang ay tumulong sa pagpuksa sa mga demonyo at sa pagtataksil ng reyna, at siya ay naitaas bilang general na magbabantay sa timog na tarangkahan ng langit. Samantala, nanatiling isang halimaw si Wukong at bumalik sa bundok Wago. At dito nagtatapos ang kwento.